Okay, welcome back po mga kamista. Magandang hapon po sa inyong lahat. At ngayon po ay pag-usapan natin muna itong nangyari sa Senate. At ngayon pong araw na ito ay nagsimula po ang Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga po. Tinuloy po nila yung investigasyon sa flood control at mukha pong merong hindi nasiyahan sa araw na ito. Mukhang itong si Senator Marcoleta ay malungkot. Kasi po, malungkot po siguro si Marcoleta kasi na-cite in contempt po mga kamista. Itong kanyang state witness na si Carly Diskaya. Kasi po, umpisa pa lamang po ng pagtatanong ay nagsinungaling na po kaagad. Huling-huli po kaagad siya sa kanyang pagsisinungaling. Biruin niyo po mga kamista, sabi nga po ni Senator Tulfo, mukhang hindi raw po nag-uusap yung mag-asawa. Kasi iba po yung sinabi ni Sara Diskaya sa kanyang letter na hindi siya makakarating. At iba rin ang sinabi nitong si Carly Diskaya na kaya hindi raw po makakarating ang kanyang asawa ay dahil may sakit daw po sa puso. So mga kamista, dahil po sa kanyang pagsisinungaling sa umpisa pa lamang po ng hearing, siya po ay na-cite in contempt po kaagad. Wala pang 2 minuto na nagsisimula ang hearing sa Blue Ribbon Committee, nadali na po kaagad si Carly Diskaya. Siya po ngayon ay matutulog ng mahimbing sa Senado dahil siya po ay makukulong dahil nga po siya ay na-cite in contempt. So mga kamista, panuurin niyo po itong eksenang ito at pansinin po ninyong mabuti kung ano ang reaksyon ni Senator Marcoleta. Lungkot na lungkot po siya. Nalulungkot po talaga si Senator Marcoleta sa pangyayaring ito. Kaya eto po mga kamista, panuurin po natin. At bago po natin umpisahan, kung bago po kayo sa akin channel, please paki-subscribe, like, and share mga kamista para po lumago ang ating community. At shares na rin po. Mga kamista, meron din po tayong comment section. Kung pwede po sana mag-comment kayo kung ano sa tingin nyo o ano sa palagay nyo ang mangyayari at kung saan patutungo itong investigasyon sa flood control. So eto na po mga kamista, without further ado, panoorin po natin kung paano nalungkot si Senator Marcoleta dahil na cite in contempt na po si Carly Diskaya. Matutulog po siya sa Senado. Siguro naman mahimbing siyang matutulog doon mamayang gabi. Eto na po. Take it away. Mr. Diskaya, I suppose. Your Honor, yung misis ko po ay nagpadala po dito ng ng excuse letter po. Na hindi po siya makakarating dahil po sa mga valid reason po. Mr. Chair, if I may, what is the valid reason? May po siya, yung may heart condition din po siya, at saka po, nagpadala po siya ng letter po dito. Hindi ko lang po nabasa kung ano yung iba pang content. Mr. President, Mr. Chairman, meron bang medical certificate to prove and establish na talagang valid yung kanyang ailment? Dahil baka mamaya, gawa-gawa lang itong valid umano reason. For the record, and for the information of everybody, sumulat po si Mrs. Diskaya, the Honorable Chairperson, so forth and so on, subject inability to attend the Committee on Accountability of Public Officers and so forth and so on. Tapos relative to the letter invitation dated September 15, issued by your good office, which I received via electronic mail today, September 17 at 5:41 p.m., I deeply regret to inform you that I will be unable to attend the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, fourth public hearing scheduled for September 18 at 9 a.m. Or 9 in the morning. Regrettably, I have an important meeting with my employees on the day of the hearing to explain the problem that the company is facing now and the effects this has on them. This meeting
has already or was already scheduled before I received the Honorable Committee's invitation this late afternoon. And some of my employees will be coming from various places. Thus, I can no longer cancel the meeting set for tomorrow. As such, I'm sincerely sorry that I will be unable to attend the committee hearing. I fully understand the importance of the committee's work and the seriousness of the matter at hand. I hope that my absence shall in no way be construed as a reflection of my respect for the committee and its mission. I humbly request the committee's understanding and patience in this matter. Thank you very much for your consideration. Very truly yours, signed, Cesara Rowena C. Discaya. Mr. Chairman, with that letter, nagsisinungaling itong si Mr. Discaya na meron daw karamdaman yung kanyang asawa. Mr. Chair, nanumpa ito to tell the truth. And dito, harap-harapang nagsinungaling ka, binabastos mo kami, niloloko mo kami. Diba? Huwag mo kami lokohin because the chairman has the power to cite you in contempt. I mean, do not do that. Eh ba yung sinasabi mo, medical condition? Kung may medical condition, sige nga, bigyan mo nga kami ng medical certificate. Eh ba yung sinasabi, mismo na misis mo eh. Di ba kayo nag-usap? Sana nag-usap muna kayong dalawa. Ano bang palusot ang gagawin natin, sweetheart or darling? Mr. Chair. You lied. You lied. Paano pa kami maniniwala sa mga pinagsasabi mo? Senator Estrada is recognized. Thank you, Mr. Chair. The letter excuse of Mrs. Discaya is totally unacceptable. Ang sabi niya, meron siyang meeting. This hearing is of national interest. Huwag niyan lulukohin itong hearing na ito. Huwag niyan bababuyin itong hearing na ito. Dahil the Filipino people are watching. We are here to ferret out the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Yung sinasabi ni Mrs. Discaya na meron siyang meeting, for me and I think for all of us, that is totally unacceptable. Kung meron siya sakit, okay lang. But provide us with a medical certificate. Yeah, what is the pleasure of the members of the committee? Mr. Chairman, in this regard? may I? Well, Yeah, Senator Pangilinan. why will we ask for a medical certificate when clearly he is lying because the wife has already said? Again, the chair asks, what is the pleasure of the members? I-contempt, Mr. Chair. Is that a motion? I seconded, Mr. Chair. Kindly raise a motion. I-contempt, Mr. Chair. Move, Mr. Chair. I want Mr. Chair? File him in contempt for lying. Kasi okay. Mr. Chair, quickly lang. Ganito na muna, no? Ipasyokos na muna natin. Just to adhere to due process, the chair will advise the members to just issue a show-cause order. And if not satisfactorily given or explained, then we will just cite her in contempt. Mr. Chair, Chair, if I may, Mr. Chair, if I may, maybe we can ask Mr. Discaya why he should not be cited in contempt. Your Honor, No, but the subject of this motion is Mrs. Discaya. So, and she's not here. Mr. Chairman, Who are we citing in contempt of the committee? the one who is lying, Mr. Chairman. Mr. Discaya. Yes. So, please explain. Your Honor, humihingi po ako ng pasensya po sa inyo. Wala po akong intention talaga magsinungaling, pero yung misis ko po kasi talaga ay madalas po, may sakit po talaga siyang diabetes at saka meron po talaga siyang hypertension. At katunayan nga po, marami po siyang mga maintenance po na gamot na ginagamit. Opo. At, Mr. Chairman. Mr. Chairman, Yes, Senator Ontiveros. lalo akong nalilito sa show cause ni Mr. Discaya kung bakit hindi niyo po siya dapat i-cite in contempt for lying. Iba po ang heart condition sa diabetes, iba rin po yon sa hypertension, at lalong iba sa mag-a-absent sa hearing natin dahil lamang may meeting siya. So, lalo siya pong nalulunod sa baha nung mga mali-maling sagot po niya, Mr. Chair. Mr. Chair, may we go back to the original motion, Mr. Chair? Yeah, Mr. Chair, ito lang sa akin simple lang. Very inconsistent yung mga pinagsasabi nitong si Mr. Discaya. And then pangalawa, mag-asawa sila, imposible hindi niya alam, hindi siya nag-uusap tungkol doon sa health conditions ng silang dalawang magkasama. Very
very clear for me na tulad ng sinabi ni Senator Erwin, pinagluloko tayo nito, ginagawa tayong parang mga Okay. bata rito. There's a motion to cite in contempt of the committee, Mr. Diskaya. Any objection? Mr. Chair, Yes, Senator Marcoleta. na-override na po ba yung proposal nyo na show cause muna o No, he has already explained. Because he's the subject of the contempt citation, or the motion at least, no? So we can rule on that. To be consistent, Mr. Chair, isite na rin natin na for contempt si Yusek Cabral at saka si Secretary Remulla. Wala rin sila rin. They're not here, so they will be issued show cause orders. But in the case of Mr. Diskaya, he's already here, he's already explained, and it's up to the members of the committee to decide whether or not satisfactory yung kanyang explanation. But yes, we will issue show cause orders to the persons mentioned by the Honorable Marcoleta. Pero mamaya, Mr. Chair, meron akong mga katanungan sa kanya na makukontempt talaga to. Kahit ano mangyari before the end of Hindi this na, meron hearing, ng pending motion. he will be cited. We'll rule on that. Sinisiguro ko makukontempt ito mamaya, Mr. Chair. Well, Kung hindi tayo makukontempt dito sa pagsinungaling niya dahil doon sa kanya misis, dito may hawak ng mga dokumento na makukontempt ang taon to at the end of the day. The Senate President is recognized. yes, okay. I think your pending motion is not to cite him in contempt. It doesn't necessarily mean that we will be deciding on what to do with him after that. It's just merely citing in contempt for lying. So we'll take it at that at this point, then perhaps discuss later on what the decision of the committee is. But in the meantime, I'm giving up my 3 minutes to Senator Rizal. Not Point yet, of inquiry. Senate President. Point of inquiry, Mr. I Chairman. would like to clarify with Senator Marcoleta if he raised an objection, because I did quite get it. No, I'm not raising any objection. Thank you, Senator Point of Marcoleta. inquiry. So let's rule first on the motion, pending motion, before anybody else talks. No. So there's no objection. So, Mr. Diskaya, you are cited in contempt of this committee. Point of inquiry, Mr. Chairman. Yes, Senator Bam. Mr. Chairman, what is the penalty for not following a subpoena? Because as far as I know, Mr. Chairman, some of the resource speakers here are under subpoena. Pwede po bang magbigay lang ng excuse letter kahit nakasubpoena po kayo? Well, it depends on the committee. The committee decides on that as a collegial body. May I know that the contractors are under subpoena. Are the DPWH and the others also under subpoena, Mr. Chairman? Just to clarify, sino po ba yung nakasubpoena dito? The Director General, can you address the question raised by Senator Bam? Mr. President, Mr. Chairman, before he is recognized, just Senator Pangilinan is recognized. just to respond to the question, if they have been subpoenaed and they have not appeared, then they will be asked to explain why they should not be cited either in contempt or that that a warrant of arrest be issued for them to be compelled to attend. That's the process now that we are observing. Hindi ko naintindihan masyado. No, if they have been subpoenaed and they fail to appear, then they are given the opportunity to explain why they should not be either cited. And it is up to the body arrested. to decide whether the explanation is valid or not. That is correct. That is correct. That is correct. So there's a pending motion. No. The chair has already ruled on the motion. So you're hereby cited in contempt of the committee, Mr. Diskaya. All right. So, Mr. Mr. Chair? Senator De La Rosa. Yes, sir. Thank you, Mr. Chair.